No. Testing kung maingay. Wow, lalim. Okay, so setting ko ngayon 2.7K 60 FPS. Testing ko kung gano'ng katagal aabuti ng battery, tsaka kung okay ba yung quality. Tapos gamit yung mic, DJI mic 2, tapos noise cancelling off. So hindi ko alam kung okay ba to or hindi, kasi ngayon ko lang shot ni Rai. Pero malalaman. Sana hindi maingay. Itong daan na to pala sa Balagtas to. Ito yung hanggang San Ildefonso pagpabalik. Pero ito, ang labas nito NLEX na. Pero sa kabila ako dadaan. Doon kasi sa bandang dulo niyan ma-traffic minsan. So ginagawa ko, dito ako dumadaan, tapos nagpupulilan ako. Problema lang, malubak. So yung daan na to, hindi ka pwedeng hindi mabagal. I mean, sobrang bagal kasi ang lubak dito, ganyang kalalim. Tingin ko naman naabot yung battery hanggang sa NLEX. Check ko na din yung memory. 256 lang kasi binili ko, pero kasya naman siguro yun. Yung pagsasalita ko pala ngayon, normal lang. I mean, mas mahina pa nga sa normal. Kasi dahil mic to yung gamit ko, medyo masikip yung helmet. Nakadikit na siya sa pisngi ko, malapit sa pisngi ko kaya tutok na tutok yung mic. So hindi ko alam kung naglilimit ba siya. Pero ano pala to, minus 12 dB na agad yung ginawa ko. Kasi sa mga nakikita ko, pag hindi minus 12, sobrang nababasag yung boses. Wait lang po. Sana hindi masyadong maingay sa mic yung exhaust. Hindi ko kasi alam kung gaano ba siya kaingay talaga. Kung mapapansin nyo pala, minsan madalas ginagamit ko yung clutch pag mabagal. Pero naka quick shifter ako, kasi minsan sobrang hindi siya quick shifter mabagal pa din. So parang mas mabilis pa na mag clutch ka na lang, lalo na pag first to second gear. Kasi sa mga nag-CCB dyan, alam naman na common issue nito is yung false neutral. So ayun, yun yung quick shift. Pero pagka kasi mabagal, parang mas gusto ko pa na ginagamit yung clutch.
Kasi parang mas smooth pa pag manual yung ginagamit ko, parang ganyan. May time kasi minsan na parang pag sobrang baba ng RPM mo, sinasabayan ng shift yung ano eh, yung depende sa takbo mo. So parang hindi siya nagsishift agad. Ito, medyo naka-open yung visor. Init na eh. Hindi umuulan, ang init eh. SM Baliwag. Uy, may teddy bear si kuya pala. Kuya, bukas yung bag mo kuya. Madali. Late na sa school. Wala ka ng gamit pag uwi mo. Madalas dito pag tanghali traffic. Ito nagpapatibok ng puso ko eh pag nata-traffic ako dito eh. Masyadong malalim yung lubak. Feeling ko hindi ko abot yung sahig eh. Gamit ko palang mount, yung hang chin mount. So hindi ko alam kung tatatag ba to. Sana. Goodbye DJI. So since wala akong masabi, sabihin ko na lang yung mga pinagkakabit ko dito para matesting lang ang mic. So mga usual lang naman. So frame slider, yung slider sa harap, rod guard. Tapos sa likod hindi ako nagpa-tail tidy kasi maputik lagi sa amin. Then exhaust pala. Tapos itong bar and side mirror. Ang problema dito sa bar and side mirror, tinanggal ko din kasi yung tubo na nandito. Ganon kasi yung sa stock nito eh. So pag high RPM, kasi ma-vibrate yung manibela ng CB. So pag high RPM nanginginig siya. So wala ka na makikita. Parang ganito. Ayan, nagpa-vibrate na siya. So mahihilo ka na. Kaya madalas din pag nagdadrive ako, mataas yung gear ko para hindi siya masyadong ma-vibrate. Kaya ako oh no, yay. Kaya kung magbabar end kayo sa CB, expect nyo na medyo ma-vibrate. So kung i-try iwanan yung tubo dito sa loob eh, kung may effect ba or pwede pa. Tapos since nagpapalit pala ako ng exhaust, nagpa-ECU tune kasi ako eh. So sinabay ko na. Umorder ako ng Velocity Stocks tsaka high flow air filter. Tapos pina-ECU tune ko siya kay Yogi sa San Miguel. San Miguel lang naman yon, so malapit lang dito sa amin. Hindi ko masabi kung may difference ba eh, kasi bago lang to nung pinagpapakabit ko yung mga yon. Tapos hindi naman ako sumasagad magpatakbo. Pero ang nasabi niya sa akin sa ECU tune, kahit hindi mo isagad yung throttle niya, sumasagad yung RPM niya. Na-experience ko naman yon. Kahit hindi mo siya istodo, kahit yung mga ganito lang, kaya niyang sumagat ng RPM. Maabot siya ng 12,000. Pero dahan-dahan lang, syempre hindi siya tulad ng ano. Tsaka yung mas malakas na siyang humatak. Yung katulad nito kunyari 4th gear 80 lang yung takbo mo. Pag diniin mo siya, yung hihilahin kang ganon. Pero nagpa-ECU tune kasi ako para lang talaga sa ano eh, para hindi siya nagba-backfire.
Kaya ngayon kung mapapansin nyo, kahit mag downshift ako na ganyan, hindi siya pumuputok. Panghirap magpalipat-lipat ng line dito. Ito kasing dalawang guhit na to, ang dulas niyan, nararamdaman ko to yung tumatawid ako. Kaya hindi ako madalas na palipat-lipat dito. Tapos semento pa, kaya ano, kaya medyo nakakatakot. Yung tires ko naman, yung stock pa rin ito eh. Pero parang feeling ko madulas siya eh. Hindi ko sure kung ako lang ba yun. Pero pag naupod siya, plano ko ano, road 6. Kasi mas matagal daw buhay nun eh. Tsaka mas makapit. Pero kahit naman ano, hindi naman ako mabilis masyado magpatakbo. Ang importante yung tumagal siya, tsaka pwede sa ulan. Kasi nakakatakot talaga mag-drive ng umuulan. Hindi naman ako bumabangking eh. So okay lang sa akin na hindi siya yung pang sports na tires. Mas importante sa akin yung lifespan. Siyempre magastos din yun. Ang mahal din ng tires eh. Actually yung maintenance nito, parang kung change oil lang parang mababa pa siya. I mean, kung sanay ka sa sasakyan ng pinapa-maintenance mo, maliliitan ka talaga dito. Pero syempre pag mga underbone, feeling ko ganun din. Kasi ito, sa kasa ko pa siya pina-maintenance nung second PMS niya. So binayaran ko yung langis mismo tsaka oil filter. Parang 2.4 lang yata yung binayaran ko. Sa bagay kasi 650 lang naman to eh. Hindi ko lang sure kung dahil ba dun. Pag kasi nanonood ako, parang ang mamahal nung iba yung mga 1000cc. Lalo na yung sa mga European brands talaga. Di ba parang yung huling upload ni Red, yung kay Kong, 1.6 isang bote. 4 na bote yung kailangan mo. Ito ang alam ko 3.6 lang yata eh. Or 2.6, hindi ko matandaan. Pulilan. Pero dahil NLEX tayo, dito tayo sa kanan. Na-try ko din pala to hanggang from full tank hanggang sa mag-blink yung gauge. Ang natakbo ko is nasa 280, pero yun talagang sobrang baga lang. Pero yung katulad nung yung pagdadrive ko ngayon, parang 250, nagbi-blink na yung gauge. Tapos pinagasolinahan ko siya, parang 11.4 lang. So 15.6 kasi to, so may 4 liters pa ako. So parang tingin ko kaya pa niya ng mga 60 kilometers pa mahigit. Kaya pag nagbi-blink yung gasolina, hindi na ako masyadong kinakabahan. Kasi yun talaga yung di ko sure dati eh, kung gaano kalayo pa ba. Kasi ito pagka nag-blink na, lumalabas yung reserve. Hindi ko pa nababasa yung manual kung paano siya kung paano nag-work yung mga numbers dun eh, kung ano yung liters na lumalabas. Pero kasi kung titingnan nyo ngayon, parang 18.8 lang siya kilometers per liter. Pero hindi naman kasi siya ganun ka-accurate, kaya mas okay pa din yung magpapa full tank ka. Wow, ang luwag. Sarap bumirit dito oh. Kaso patay tayo pag uwi. So kalmado lang tayo dapat. Para hindi na rin mahuli. Sarap. Oh no. Ngayon lang kasi ako umikot dito ng maaga. Ganito pala kaluwag dito. Usually kasi hapon ako nakakapunta or tanghali. Ngayon kasi maaga pa, 8 pa lang eh. Ay, ano pala to? Yun pa pala. Nung kinuha kasi to, parang
nasa February ko lang to kinuha eh. Parang nasa 3,000 plus kilometers pa lang. Nadiskarga na yung battery. Pero buti na lang, dinala ko siya sa kasa. Sabi nung kausap ko doon, tatry daw niya kung pwede pa ipa-warranty kasi actually dapat walang warranty yun kasi ano yun eh, nakalimutan ko yung term nila, consumable yun, kaya dapat wala siyang warranty. Pero kasi since sobrang bilis niya na sira, naipasok pa nila sa warranty. Ang ginawa ko nun kasi bumili lang ako ng kahit anong battery na compatible dito. So parang 900 lang yata bili ko dun. Kaya nung naayos na yung battery, I mean nung binigyan ako ng bago, kinabit ko ulit yun. Tapos tinanggal ko na yung temporary na binili ko kasi medyo nakakatakot siya eh. Although parang medyo matagal ko din siya nagamit eh, mga 3 weeks siguro. Hindi naman siya bumababa yung battery. Buti na nga tayo. Baka may mga nagmamadali ngayon eh. Wala ako nakasabay na nagmumotor ngayon ah. Malayo na siguro sila. Late na ako eh. I mean sa gantong oras malayo na sila pag may mga ride. Pero ako dito lang ako sa Petron pupunta. Magso-social climb lang tayo sa Petron, tapos uuwi na. Sana lang tumatag talaga yung chin mount. Dalawang 3M na manipis lang kasi to. Yung helmet ko kasing gamit yung HJC na F70. Sobrang liit lang nung space na pwedeng pagdikitan. Kaya hindi rin ako nakabili ng kahit anong chin mount eh. Kasi parang mahirap siya hanapan ng compatible sa helmet na to. Kaya buti may nakita ko sa hang at meron pang available. Ang alam ko kasi luma na tong helmet na to eh. I mean yung ano, yung model na to. Manonood man nito, sorry na agad. Hindi ako marunong magpatakbo ng matulin eh. Tamang andar lang tayo. Lakas ng hangin. Sana lang talaga wag liparin. Lakas. Ano kaya nila nagagawa yung sobrang tulin magpatakbo sa naked? Ganito palang takbo ko, ang lakas na ng hangin eh. Isa pa pala kaya hindi ako nagra-ride ng madaling araw or yung sobrang aga, kasi nahihinaan ako sa ilaw na to, yung stock nito. Yun namang kasing ito, yung may auxiliary light ako, pero ayoko kasing ginagamit siya eh. Kasi pag alam mo yun, pag may nakakasalubong ako na nakakasilaw, ayoko din kasi ng ganun eh. So ayokong gawin yung ayoko. Kaya madalas ay ang layo ng pindutan kasi wala akong mapagpakabitan. Hindi ko alam kung saan ko ipupwesto eh. So nahihirapan ako magpatay sindi sa kanya. Yung toll gate pala na to, yung sa yung NLEX, na re-read na niya yung sa pang auto sweep. Kasi yung isang sasakyan namin natanggal yung ano niya, RFID. So auto sweep na lang yung nakakabit. Pero pag dumadaan ako dito, nadidetect niya. So feeling ko yung auto sweep yun. Pero ang load na nadidetect niya, yung pang RFID, yung pang dito pa din, pang easy trip pa din. Kaya hindi ko alam kung paano siya mapapag-combine, kung kailangan pa ba siyang paayos. Pero kasi ngayon, since nadidetect na yung ano, yung nadidetect na yung auto sweep dito na sensor, hindi ko na pinaayos yung ano. Ayan ang sinasabi ko, layo ko pa naman kay ate. Ay nako,
Bakit ngayon lang ako hindi na-read? Thank you. Buti na lang. Sakto. Wala naghahintay. Saya pala mag-stroll dito pag umaga. Ang luwag. Sana yung pauwi din. So ang ginagawa ko pala para makarating ako sa Petron sa kabila, sa Mindanao pa ako umiikot. May nakikita akong isang daan eh, nakalimutan ko kung anong exit yun, pero hindi ko alam kung anong exit yun. Pero kasi ang iniisip ko, sa Mindanao ako umiikot, so eto na yung last na toll gate na madadaanan ko. Tapos ang sunod na toll gate na madadaanan ko na yung pag-exit ko na ulit. So hindi ko alam kung okay lang ba yun. Sana okay lang, pero feeling ko naman mababa lang yung nababawas eh. I mean yung saktong ano lang. Sa bagay, ano pa bang mga pwedeng... hindi, may isa pa. Oo nga, meron doon. So yun, hindi ko alam kung tama ba tong nilalabasan ko. Dito to ay, uy, nakakatakot. Parang naramdaman kong hinahangin yung DJI. Nakakatakot, parang matatanggal siya. Medyo mahirap pala lumingon ng todo ngayon. Kasi mas malakas yung hangin niya dahil sa camera. Hindi ko din pala alam kung sakto tong view na to. Medyo nakayuko kasi ako eh, dahil malakas yung hangin. Saka mas komportable sa kamay ito. Hindi ko pala na-check kung anong oras ako umalis para sana makompute ko agad kung gaano katagal inaabot ng battery, or I mean ilang oras yung isang full charge ng battery pag 2.7K 60 fps, para alam ko kung kailan ako hihinto. Mamadali sila. Ito pa isa. Wow. Ang problema lang din pala pag naka mic 2, since bluetooth siya, pag nag quick record ka, yung ino-on off mo lang yung camera, minsan ang tagal niya mag-connect. Tinetesting ko, minsan mga 10 seconds, 20 seconds. Tapos pag nagpalit ka ng battery, parang minsan tinotopak siya, hindi na talaga nagko-connect. Kaya ngayon, kaya ako tinetesting na isang full recording, at yung ilang kung anong size ng ng recording nito, kasi 256 lang yung gamit ko. Niisip ko kasi kung sasagad ko ng 512, baka pag nasira siya, so sira na agad yung 500 gig. Pero kung dalawang 256 kasi, at least kahit pa paano, pag nasira isa, may isa pa. Sana talaga hindi maingay. Okay lang sana kung yung exhaust eh, pero kung sabog yung tunog eh, malas. Hey, auto blip, manual blip. Manual blip. Ito palang CB, kung beginner ka, pwede na siya sa beginner eh. Pero hindi yung beginner na na yung dito ako magsasanay ng manual. Baka delikado yun eh. I mean, mas mahirap. Kasi ako natuto ko sa mga maliliit na motor.
Actually yung rev match nga, hindi ko alam na ano pala yun eh, na yung palang tawag doon. Kasi may ginagamit akong motor dati pa. Alam niyo yung Wave 125, yung mga may cambio pero walang clutch. Kasi 'di ba, since wala siyang clutch, pag nagbawas ka, sumusubsub talaga siya. Kaya natutunan ko siya ng parang unintentional na natutunan. Hindi ko alam na ganun palang tawag sa kanya yung ganito. Kaya medyo mabilis din ako nasanay dito. Ang mahirap lang talaga matutunan yung bigat. Masyado kasi siyang mabigat eh. I mean compared sa mga mababang sisi na motor. Kasi ito ang alam ko 203 kilos wet. So pag tumagilid to, nung minsan tumagilid to sa traffic kasi akala ko talaga tutumba ako. 100% yung ginamit ko eh, para lang hindi tumumba. Yung tumba na ano pa, yung patagilid lang kasi traffic, nakahinto ako. Nahirapan lang ako dito nung una sa yung sa torque nya. Siyempre kung sanay ka na talaga, baka yung iba may hinaan na sa torque nito. Pero kung yung beginner ka pa lang, nung una ko talagang ginamit to, hirap na hirap ako kasi parang sobrang sensitive ng ano nya, ng itong throttle nya. Since hindi ka sanay sa ganong power, konting piga mo lang, maandar na siya agad. Pero pag natutunan mo na yon, ano na siya, okay na. Pero syempre, wag ka na lang bigla-biglang papatakbo ng matulin. Kasi ano talaga to eh, parang para sa mga bago katulad ko, feeling ko di nauubos yung tuloy nito. Hindi ko to kaya itap yung isagad. Kaya wala na talagang planong magpalit. Siguro kung magpapalit man, matagal pa yun. Ang gusto ko kasi yung ano may quick shift, auto blip, tsaka yung cruise control. Kasi katulad nito, ganito lang naman ako magpatakbo. Ang laking tulong kasi na naka-steady ka lang, para hindi ka masyadong napapagod. Gusto ko talaga nun yung MT-09, lalo na yung bago kasi meron siya nun quick shift, auto blip, tsaka cruise control. MT-09 or XSR 900. Ang problema lang, bukod sa mas mahal siya, ang lakas daw kasi ng torque nun. So ito nga nalalakasan na ako paano pa yun? Tsaka 900cc na kasi yun. Parang sobra na siya para sa mga ganitong klase ng pagdadrive. Hindi pa ba ako lumalampas? Sarap ng kwento ko, parang lumampas na ako. Mukhang sa Shell ako mapupunta. Ay hindi pa yata, nandito pa yung lubak hindi pa nga. Naiihi na talaga ako. Ramdam lalo na yon, ramdam ko na ang bawat lubak. Naka belt bag pa naman ako. Meron kasi ako ito, yung tank bag. Pero ang problema ko kasi, pagka kunyari katulad nyan, hihinto ako sa Petron, tatambay ka, may extra bit-bit ka pa. Hindi katulad ng belt bag, nasa bewang mo na lang. Mahirap nga lang dumukot, lalo na yung kanina, tulad nun sa toll gate. Pag sa mga ganun toll gate sorry na lang talaga sa nasa likod. Nandito na tayo. Masusubukan na naman ang pagiging shy type. Huwag kang lilingon. So paghinto ko dito guys, tatago ko na yung camera. Takot tayo sa tao, lalo na nakikita pa may camera, baka akala ko sino ko Iipon muna ako ng lakas ng loob guys.
mag-alala. Oy, hello everyone. Yung pa isa, ang ganda. Ang kinis. Tapos yung aking putakan. Ay, ang daming motor. Okay, dito lang tayo. Ayusin ko na nga. Nahihiya kasi tayo eh, no? Dami nila eh. Sabihin nakikisali ako eh. Yo! Oy, ang problema ng maliit. Okay, kunyari double cuts ko sila. Okay na to. Bye guys. Tatago ko muna kayo. Ay, no. Wait. Okay. Biyahe na ulit pa uwi. In-adjust ko pala yung view. Sana mas okay na to. Wow. Amazing. Hello everyone. Mutok na ako sa'yo ah. Lakas ng hangin. Mabasa ka please. Mabasa ka, mabasa ka, mabasa ka, mabasa ka. Ay. Ba't laging ayaw mabasa ngayon ah? Hindi pa rin binubuksan to. So pag umaga, pwede na dito. Hindi pa ganun ka-traffic. Pagka kasi tanghali hanggang hapon, dito pa lang traffic na eh. Kaya hanggang Baliwag tong, ay hanggang Bustos tong ano, nakasarado. Ay! 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 Bigla-bigla ka naman tumatawid. Ito, yung dulo kasi niyan lubak pa. Pero pag natapos yun, dapat pwede na yun eh. Sa papunta sa amin. Mas mabilis sana. Michael Jackson. One Garage.
we're back. Yeah. Okay guys, next time ulit, bye.